43 years old na maganda sa picture pero nung nag-meet kami, mukhang president ng Senior Citizen Club. Ang hirap maniwala sa online dating, ang venture. Ako si John Michael, 33 years old at taga Pangasinan. Kakahiwalay ko lang sa ex-girlfriend ko at sabi ko sa sarili ko, oras na para bumalik sa dating scene. 3 months na kaming hiwalay. Mahilig ako makipagkilala online. So sinubukan ko ang Facebook dating. Doon ko nakilala si Lay, 43 years old at taga Guadalupe. Sa pictures niya, ang ganda. Hindi ko pa nga type ang mas matanda sa akin pero dahil maganda siya at mukhang masaya kasama, napaswipe ako agad. Nagpalitan pa kami ng pictures. Oo, medyo daring. Excited ako nang mag-set kami ng dinner and drinks. Wednesday night after work, nag-drive pa ako Pangasinan Tucubaw para makita lang siya. Napaaga pa ang dating ko sa meet-up place namin. Lagi kasi akong on time. Ayoko ng Filipino time. Sabi niya, malilate siya ng konti. Kaya kumuha na lang ako ng table. Ilang minuto lang, dumating na siya at doon ako natulala. Habang papalapit siya, hindi ko siya agad nakilala. Ibang-iba ang itsura niya. Ang ilong, hindi tugma na nasa pictures. Ang balat niya, hindi kasing kinis at puti ng mga nasend niya. Ang mata niya, parang mas matanda pa sa edad na sinabi niya. Ang totoo, para siyang 20 years older kaysa sa mga litrato niya online. Parang senior citizen. Nag-hi siya, niyakap ako at ako naman napa-awkward na tanong, ikaw ba si Lay? Ngumiti siya at sabing, it's so good to finally see you. Pero deep inside, parang nadismaya ako. Akalain mo, drive ko pa Pangasinan Tucubaw para lang madismaya? Sayang ang toll fee at gas. Umupo kami at nag-usap. Ako, madaldal naman ako, kaya kahit papaano may flow ang usapan. Pero habang tumatagal, napansin ko ang topic niya, puro tungkol sa mga lalaking nagme-message sa kanya. As in, pinapakita niya sa akin lahat ng screenshots na nakasave sa phone niya. Mga 50 plus na messages daw, araw-araw. Puro ang ganda mo at kung ano-ano pang pang-idolize sa kanya. Habang pinapakita niya yon, naiisip ko, first date pa lang, bakit parang pang boss fest? Imbis na makilala niya ako o makilala ko siya, parang gusto niya lang patunayan na in demand siya. Umabot ng kalahating oras yung litanya niya tungkol sa mga lalaking obsessed daw sa kanya. Honestly, nakaka-turn off. Hindi lang dahil sa itsura na malayo sa expectation ko, kundi dahil sa ugali niyang puro daldal. Para bang ginamit niya yung date para ipakita na marami siyang options na dapat swerte ako kasi pinapansin niya ako. Umabot kami ng halos 4 na oras. Sabi ko, tama na. Nag-request ako ng bill. Sinamahan ko siya hanggang sa kotse niya pero walang kiss, walang kahit anong sweetness. Sabi ko lang, thanks, I had a nice time. Then balik agad ako sa sasakyan ko. Pag uwi ko, ayun, sunod-sunod na text. Totoo, nag-usap kami about sex dati pero after nang nakita at naramdaman ko, I honestly doubt na kaya kong mag-perform para sa kanya. Hindi ako na-attract, kundi parang napilitan lang ako mag-aksaya ng oras at pera kasi ako ang nagbayad. Ayaw niyang magbayad ng bill eh. Yung magpakita ng mukha na may filter online at magdala ng yabang sa first date, hindi lang ito tungkol sa physical looks. Hindi rin ako santo, alam ko yan. So ayun, Lay, next time please lang ha, wag mo na akong isali sa fan club mo ng senior citizen. Kung gusto mong ipakita yung mga lalaking nagme-message sa'yo, edi enjoyin mo sila, pero sana wag mo nang sayangin ang oras ng taong nag-effort bumiyahe from Pangasinan Tucubaw, nagbayad ng toll, gas at bill sa resto, tapos ang kapalit, puro throwback filter version ng sarili mo at kwento ng ibang lalaki. Mas pipiliin ko na lang matulog ng mahimbing. Sayang yung lamig ng ulan. Ako nga pala si John Michael, hindi fan club president ng senior citizen. Narong send ng 10K ang naka one night stand ko. Hi, I'm Venture. Tawagin nyo na lang akong Maya, 24 years old at taga La Trinidad, Benguet. May story po ako to tell. Isa akong BPO worker dito sa Baguio. Night shift mostly, kaya sanay na akong gising sa gabi. Sa physical appearance ko, kita mo na talaga na may pagkaigorota ako. Maputi, makinis at yes, may accent ako ng Kangkanae. Pero hindi ko ikinahiya yun. Actually, para sa akin, dagdag charm siya, lalo na kapag nakikipag-usap sa mga tao. Since mahilig akong mag-enjoy sa life, lalo na pag day off, kasama sa routine ko ang bar hopping with friends. One Saturday night yon, 3 kaming girls na lumabas. Ang saya, kasi minsan lang din kami nagkakasama ng buo. So ayun, naka-makeup ako, naka-dress, feeling pretty at confident. Hindi pa kami nakaka-second round ng drinks nang may mga grupo ng mga boys na lumapit. Mga gwapo sila, as in, boy next door ang dating. Pero halata mong may kaya, yung tipong naka-branded shoes at may mga relo na hindi pang masa. Syempre, game kami ng mga friends ko to let them join our table. Inuman kami hanggang almost 1 AM. Medyo tipsy na yung tropa ko. Ako naman, sakto lang. Doon ko mas napansin si Zio. May pagka-Korean vibes, chinito at mabango pa. He asked for my name
name and number at hindi na ako nagpa-hard to get. Binigay ko agad. Alam mo yung feeling na parang high school kilig ulit? Ganon. Mga 1:30 a.m., lumabas ako saglit to get some air. Sinundan pala ako ni Zio. Nag-usap kami ng mas malalim. Yung tipong kahit maingay sa paligid, parang kaming dalawa lang ang nag-e-exist. Then he offered to bring me somewhere else. May kotse siya, so medyo napa-impress talaga ako. Ending, sa G1 Lodge kami napunta. Doon na nangyari ang what happens, happens. Around 5 a.m., bago siya umalis, nagpadala siya ng 2.5 sa Gcash ko. Hindi na ako nakatanggi kasi na-send na niya agad. Sabi niya pa, ingat ka ha, I had a good time. Kinilig pa ako, slight. Pero the real shocker came Sunday evening, around 6 p.m. May pumasok na 10,000 sa Gcash ko. Galing pa rin kay Zio. Napaisip ako, ha? Bonus? Pero ilang minuto lang, bigla siyang tumawag na wrong send daw pala. Humihingi siya ng pakiusap na ibalik ko. Sabi ko, yes, wait lang, give me 30 minutes. Nasa labas pa kasi ako. Pero ang totoo, nasa kwarto lang ako, nakahiga, nakapajama. After an hour, tawag pa rin siya ng tawag. Honestly, wala talaga akong balak ibalik kasi hello, hindi na rin naman kami magkikita. Taga Manila daw siya. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung pera. At alam mo, minsan naiisip ko kung fate ang nagbigay sa akin ng extra 10k, bakit ko ibabalik? Siya rin naman ang nagpadala, di ba? Huwag basta-basta magtiwala sa wrong send. At ako, siguro hindi muna ako magbabar ulit. Pero admit ko, jackpot talaga. Hi Zio, thanks for the memorable night and syempre, thank you din sa unexpected blessing. You said wrong send, pero maybe tama lang na ako yung napadalhan. After all, sabi nga nila, kung saan ka nag-invest ng time and effort, dun ka dapat mag-expect ng return. Don't worry, hindi naman ako totally heartless. Baka someday, ibalik ko kung nagkita ulit tayo at kung worth it ka pa rin. Until then, consider it's destiny's way of saying easy come, easy go. Ingat ka lagi, Mr. Wrongsend. I hope hindi niya po ito mabasa, pero kung mababasa mo to, Zio, Paddy's Point, Saturday, 11:30 p.m.